At may bisita pa tayo, si Juliet De Jesus, Internal Affairs Officer, Mega Manila Consortium Corporation, Ayan, bus sama ng naman. mga city bus sa EDSA Busway. Ma'am Juliet, Good morning. Connie, Good welcome. morning po, Ma'am Connie Oo. and Sir. Makikikamusta lang po kami. Kamusta na po ang ating pagbiyahe this Monday morning? Nagbawas ba kayo sa consortium nyo na bumiyahe sa busway? Nagbabawas po ng mga buses para yung aming losses magbawasan ng konti. Paano naman yung mga mga mananakay, sasakay, oo. mga pasahero? Ganun po talaga mangyayari kasi kung i-maximize namin yung aming trip, baka binayaran lang po namin yung diesel consumption ng aming mga buses. So ilan na po ang binawas ninyo sa EDSA? More or less po, halimbawa, for every operator, magbawas ng 2, 3. Okay. O, ganun lang naman po, para medyo hindi naman po ganun ng effect sa So hindi nagsakripisyo yung serbisyo nyo sa pasahero? Opo, opo. Wala na ibang paraan, Ma'am Juliet? Sa totoo lang po, tomorrow may meeting po kami sa presidente, Mhm. lahat po ng buses. Hindi ko po alam kung ano ang kanyang sasabihin sa Ayun. amin. Di bumiyahe kayo? Patungkol po sa kung paano po kami mabubuhay sa nangyayari po sa kasalukuyan. Oo. Kasama kayo sa ayuda, di ba? Yes, meron po kasama. kaming ayuda. Okay. And then meron din po ang mga driver namin. Okay. Pero hindi po kasi enough yung ayuda po kasi. Halimbawa, bigyan ka na ng 10,000. Isang lagayan lang po sa basyon sa isang araw. Oo Isang nga. anong lagayan? Teka muna. Anong isang lagayan, Man Juliet? Wag naman, may iba ka bang termino? Hindi pa ang ibig ko po sabihin. Halimbawa po, Isang ang pagkonsumo. diesel namin Oo. dati na hindi pa ganito kataas, 6,000. Okay. Ngayon, nagdoble po ang presyo kasi. Kaya kung isusuma mo, times 2 yun, 12,000 na po. Yung provincial bus na kausap namin, may mga imbak sila eh. Dahil baka pagdating sa mga probinsya after ng Roro na biyahe nila, walang langis, talo sila. Kayo ba may imbak din kayo sa consortium? Sa totoo lang po, sir, feeder routes and consortium, iisa po ang problema namin. Ano? Yung taas po ng diesel talaga. Okay. Yung kasi, ang operational cost po namin sa diesel, kung ngayon mo kukwentahin, nasa 80% na po or Okay. 90%. Okay. 10% na lang yung sa maintenance cost. Oo. At tataas po ng kagaya po niyan, we're expecting tomorrow again, magtataas na naman po ang diesel. Ayun na nga. Saan ba kayo? Ang aming balita po Oh. namin to, from 120 to 130 per liter. Oo, ganun nga So daw. magkano nawawalang kita sa isang bus sa inyo? Nako, hindi na po yata nakukwento yung baka nga sa operator side, kasama na yung OPEX namin sa operation, sa driver, conductor pa lang po, at saka sa diesel, kung kikita ka ng halimbawa 15,000, wala na pong matitira Wala sa na. operator talaga. Pero di ba subsidize kayo yung mga bumabiyahe sa busway? Ang subsidy po, it applies to general, either carousel ka or feeder routes ka. Pero meron po kasing pinopropose ang presidente ng libreng sakay. Ito po yung aming alamin tomorrow kung ano concept, kung ano po yung parameters po ng libreng sakay na gagawin. So ano kayo? Saan kayo pumapayag sa libreng sakay kung meron man? Sa libreng sakay po kasi, ang mga mananakay po, libre. Wala pong bayad na sumakay sa amin. Ang babayad po sa amin, ang gobyerno po. Halimbawa po, kung minsan per kilometer ang kwenta, minsan, bali sa mga naging experience na po namin, per kilometer po ang payment Per ng kilometer. libreng sakay. Oo. At sino magdedesisyon nun? Ang magdidesisyon po nito, of course, sinabi na ng presidente yung libreng sakay, yun lang details, baka yun ang sasabihin sa amin tomorrow. Of course, ang mag-i-implement po niyan, DOTR, i-down po sa LTFRB. Di ba parang tatandaan ko ng panahon ni Pangulong Duterte, pinalibreng sakay na rin kayo, di ba? Opo, pero yung Pandemic? libreng sakay,
Panahon po kasi ni Presidente Duterte, Oh. meron po kaming mga libreng sakay kasi nag-umpisa kami sa bayanihan. Yung remember yung Tama. COVID, yung Oo, effect COVID. ng COVID, NC1, NC2, and then Oo. the libreng sakay sa carousel. Meron po kaming ganon, pero sad to say, meron pa po kasi kaming collectibles na hindi May na utang ang Pangulong Duterte. Oo. Mga magkano po ito, Ma'am Juliet? Dito po sa amin sa Mega Manila, based on our summary, ito po past administration, hindi po ngayon. Opo. Panahon po ito ni Chairman Delgra. Oh. Na 32 million po yung summary Naku. namin. Na inano po namin, iba-ibang operator po Iba-iba yon. yun. Hati-hati pong operator yon. Oo. Na sinamarize namin at sinulat po namin na ito pa po yung collectibles namin, paano namin masisingil ito. Oo. Nagwo-worry po kami doon sa nangyaring bakit kami hindi nabayaran doon sa mga receivables. Bukas may meeting kay Pangulong Bongbong, di-erase niyo po Ayun na yan. nga. Siyempre po, siyempre, alam niyo naman po ang May agenda. nagkita, hindi naman kami pwedeng magtaas ng kamay para magtanong-tanong ng mga bagay-bagay. Pwede po yun. Pwede naman yun. Consultation. Pangulo Oo. natin siya. Kailangan makinig din po siya sa inyo. Pero, Sana po, bigyan kami ng pagkakataong magkaroon ng discussion para yung mga pakiramdam po ng mga public operators, maramdaman naman niya kung pero ano dyan sa, kami nanggagaling. dyan sa Mega Manila Consortium, wala kayo itataas na pasahe. Wala nga po, hinold. Hindi po ba? Oo nga, Yes. oo nga, oo. Kaya wala Pero- po kaming, yung taas ng pasahe po, by this time, Mm. hindi po talaga Out of the yata picture. papayagan. Kasi Oo. hindi ko po alam kung anong factors kinonsider nila, mahirapan ng mananakay or what. Mm-mm. Kaya yung pong mga ino-offer nila, sana po makabuhay. Sana mabalanse lang, no? Ma'am, ito daw, may isang pambalanse atang tinitingnan itong DOE na maaring muling payagan daw yung mga Euro 2 na may engines pa. Kayo ba may mga ganyan pa kayong bus? Okay ba kayo sa latak? alam nyo po, yung Euro 2 engine, Oh. pollution po. Oo, yun naman ang kapalit. Kakaroon ng pollution, kaya nga po nag-Euro 4, Euro 5 na ang mga buses Yeah. to eliminate pollution na nakaka-effect naman sa health ng tao. Okay. So dapat hindi na sinasuggest yan ng DOE pala, 'di ba? Okay. Alaala na po yun eh. Oo. Ma'am Juliet, usap tayo sa Webes after ng meeting nyo. Sige Opo. po. Sige Wednesday po. o Thursday, ha? Ganda Oo. po yung aming mapag-usapan ng presidente Sana na nga po. ang naman po kami. Walang secret ha, sabihin mo sa amin lahat ha. Sige po. Ay Ma'am Thank you, Juliet, ma'am. ingat Thank ka. you po. Salamat as Salamat always. po. Salamat po. Juliet De Jesus, Internal Affairs Officer ng Mega Manila Consortium Corporation. Yung mga bumabiyahe po sa EDSA Busway, nagbawas na sila. Kada operator, 2 bus ang hindi na po bumabiyahe. Tabangan nyo po. Tatawagin natin siya ulit dahil may meeting sila. Kasama mismo si Pangulong Bongbong Marcos bukas. Sana maging good news. Antabayanan natin. Ano daw ang iaan? Hilingan, walang pinoprotektahan.